tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Amen. Magandang umaga po. Welcome sa ating first service. Malakas na palakpak ulit sa Panginoon. Amen. Welcome po sa mga VIP, sa mga invites natin from outreaches and mga cell groups. Magandang umaga po. Welcome sa Jagia. Sa Jagia po, meron po tayong kapamilya. And we are on the last Sunday. Tama? Last Sunday na ng March. Naku, next week, April na. Ilang araw na lang Pasko na. Diba? Okay, anyway. Ngayon po ay pangatlo, part 3 na tayo dun sa topic natin, a call to true discipleship. So, yung topic po natin na nare-receive every week, yan po ay yung mga turo ng ating Panginoon. Now, from Matthew chapter 5, wherein ito po nagturo si Lord no, dun sa more than 5,000 people. And inumpisahan niya po yun sa teaching of Sermon of Beatitude, Sermon on the Mount. So, ito po nga tinuturo ng ating Panginoon. These are the practical teachings. These are practical teachings to live by. Amen. Marami po kasi tayong mga alam, no? Naririnig na. Pero how is our relationship first with God and our relationship with people? Yan, mahalaga po na matutunan natin. Paano ba tayo makitungo sa ating kapwa? Ano ang response natin sa mga sitwasyon? No, lalo na yung sa first part natin, diniscuss doon yung blessedness. Tama? Pagka nagkakaroon, kasi tayo, pagka may mga pagsubok, may mga trials, we thought na hindi tayo pinagpala, kawawa naman tayo. Pero si Jesus, tinuro niya doon sa Beatitude, those who are truly blessed. Amen. And last week ay tinuro ko sa inyo, no, from tinuloy natin doon sa Matthew chapter 5, how to be a salt and light. Amen. Yung ikaw ay asin at ilaw. Amen. We give flavor, we preserve this generation. Tama ba? And we give light to those who are in darkness. Ngayon naman po, we will be talking about the kingdom righteousness, the heart behind the law. Ito ay actually pertaining to dun sa mga pagiging legalistic ng mga Pharisees. Hindi naman masama, no, na talagang talagang i-execute naman yung batas ni Moses. Pero not to the point that we lost mercy and grace to the people. No? Kumbaga parang talagang naging legalistic sila na nakalimutan na nila na magkaroon ng habag, na magkaroon na ng awa, no? Ng compassion sa mga tao. So, I think ito yung dapat isa sa mga marinig din ng mga ng church people, no? Because our God is full of mercy, right? He is so compassionate, He is so forgiving. Kaya lang dahil sa we focus on the law, sometimes we forget to be compassionate and to be merciful sa ating kapwa. So mapapakinggan natin ngayon yung ano ba talaga ang kingdom righteousness? What is the heart behind the law?
I'll be teaching from the Matthew chapter 5, verses 17 to 32. What is the true meaning of righteousness? Sabi po ni Jesus, I have not come to abolish the law, but to fulfill it. Hindi po uwi na lang bahala o tinanggalan ng effect ang batas o yung law of Moses. Sabi niya, He came to fulfill it. Alam natin yung 10 Commandments. Sino nakaka-memorize ng 10 Commandments? Hindi natin memorize. Yung hindi nga, ma-memorize din natin magawa, no? Yung magawa pa kaya. Hindi. Di ba yung 10 Commandments, binigay yan ng Diyos kay Moses doon sa Mount Sinai. Amen. And there are a lot of there are a lot of ordinances ibinigay sa Israelites. So si Jesus, kasi huwag nating ma-misinterpret, kasi di ba we are under the grace of God, right? We are under the grace of God. Maraming tao ang nagsabi din na wala na tayo sa Old Testament, nasa New Testament na tayo. So yung batas ni Moses, hindi na natin yan bibigyan ng toon, hindi na kailangang sundin. Kasi we are under the grace of God. But Jesus said himself, hindi inabolish yung batas ni Moses, but instead, He came to fulfill it. That's why we are given the grace of God. We are given the grace in order for us to obey His law. Kasi noon, pag nagkamali ka at pagka hindi mo ginawa ang batas o sinunod ang batas, stone to death ka. Stone to death tayo. Hello? But because of the grace of God, now we are able to fulfill the law through Christ. Kaya nga, pag pumalpa ka, pag dadapa ka, hindi ka i-condemn. Kaya sabi sa Bible, there's no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kaya tayo ngayon, magkamali ka man, pwede ka nang bumangon, pwede kang bumalik, pwede kang magpatuloy. At unti-unti, kaya nga we are changed from glory to glory. Thank God. We want to thank the Father for bringing Jesus Christ to us. Because through the sacrifice of Jesus Christ, kahit na nagkakamali tayo, hindi na tayo babatuhin para mamatay, tama? Kasi yun na nakalagay sa batas ni Moses eh. Na once na nahuli ka, kaya ngayon nahuli sa adultery, di ba? O yung prostitute, di ba? Dapat siya stone to death siya. Kasi yun ang nakalagay sa batas. Kailangan patayin. But because of the sacrifice of Jesus Christ, magkamali ka man o magkaroon ka man ng violation, na-violate mo man, hindi mo man nagawa yung batas, but because of the sacrifice of Jesus Christ, nakuha po natin, may forgiveness. No? Pwede kang makabangon ulit. Pwede kang makapagpatuloy. May kapatawaran, no? May forgiveness, and then there is a grace for you to continue and to follow the commandment. Amen? Siguro kung wala ang grace ng Panginoon, baka tayo madami dito, stone to death na. Yung sumagot-sagot ka lang sa magulang mo, maging suwail ka lang sa magulang mo, nakalagay sa Bible, stone to death ka eh. Malamang walang matitira sa atin dito. Hello? But because of the blood of Jesus, because of the sacrifice of Jesus Christ, we are forgiven. No condemnation. Tama. Ngayon, napatawad tayo, hindi na tayo stone to death. Hello? Kundi tayo ngayon ay pwede nang magbago. Kaya nga we are in the process of renewing our mind. Amen. Kaya ngayon, yung dating suwail, humingi ng tawad through the blood of Jesus Christ, tama, dating suwail sa magulang, humingi ng tawad through the blood of Jesus Christ, pinatawad. Tapos from glory to glory,
nababago, kaya ngayon, yung dating suwail, mabait na. Yung dating suwail sa magulang, ngayon, tumutulong na sa magulang. That's the power of the blood of Jesus. Isang sample lang yan sa magulang yan. Di ba? Sabi sa Bible honor your father and mother. Amen? Di ba? Marami pa, 10 yun sa 10 yun, hindi naman na yan perfect. Tama? Hello? Praise God. Palakpakan nga natin si Jesus. Kaya nga kung mayroon man talagang dapat itaas ang pangalan, si Jesus yun Kaya nga nung namatay siya sa krus, nahati ang telon, ano ba tawag doon? Yung cortina, the curtain between the holy place and the holy of holies, mula sa taas pababa. Ibig sabihin, binukas na ang throne of God. Kaya ang tawag doon, throne of grace. No, dati kasi ang pwede lang pumasok sa Holy of Holies, mga pari lang. Pero because of the blood of Jesus, mula taas hanggang pababa, nahati yan. Ibig sabihin na open na yan, that anyone can come to God, can come to the Father through the blood of Jesus. Kaya nung nando siya sa cross malapit na nating alalahanin, di ba? Yung sa Holy Week. Nung habang siya'y nakabayubay sa cross tinanggal na talaga yung hati ng holy place, between the holy place and the holy of holies. Praise God. Amen. So Jesus did not come to abolish the law, but to fulfill it. Kaya mapufulfill na natin yan because of the blood of Jesus. From glory to glory, because of His mercy and His grace. Kaya nga, true righteousness is not about just external obedience, but heart transformation. Kasi ang mga Pariseo noon, outward, pero wala naman talagang relasyon sa Diyos. Panglabas lang sila, pero sa totoo lang ang puso nila napakalayo sa Diyos. Hello? Kasi si Lord, di ba sabi ng Bible, siya ay nakatingin saan? Sa puso. Kaya mahalaga kay Lord, hindi lang yung external obedience. Ano ibig sabihin yun? Yung mukhang sumusunod. Pero yung puso niya hindi na-transform. Hello? Kaya alam niyo ba kaya tayo nagkaroon ng heart transformation? Because of His love. Because of the unconditional love of the Father. We all experience the love of the Father. Hello? Kaya ngayon, tignan niyo po, kung tayo, hindi ko na paatataasin, pero lahat tayo may sariling karanasan sa Diyos. May sarili tayong karanasan, tama? Marami tayong ginawang kasalanan, sikreto, hayag, tama? Hindi alam ng magulang natin, hindi alam ng mga pamilya natin. Pero si Lord lang ang nakakaalam. Pero kahit alam ni Lord dyan, merong kapatawaran. Kung tayo lalapit sa Kanya. And sabi niya nga, pag siya'y nagpatawad, as if hindi tayo nagkasala. Katulad ng isang malinis na baso, no? Pwedeng malinis sa labas, pero maldumi naman ang loob. Sa palagay mo, maiinom mo ba yung maruming laman ng baso? Kahit malinis yung baso, malinis ang baso, pero naglagay ka ng maruming tubig sa loob, maiinom mo ba? It is unusable. Hindi pa rin natin magagamit yan. Kaya kay Lord, sabi niya nga sa mga Pharisees, para kayong mga nicho, na malinis, ang ganda ng pintura sa loob, ay sa labas, pero yung puro naman puro skeleton, di ba? Doon sa loob. So, kay Lord kasi mahalaga from the inside out. Amen. Wala ditong kinokondem, Inaaral lang natin, unang-una, dapat maintindihan natin yung kabutihan at pag-ibig, biyaya at awa ng Panginoon. Kaya kung maintindihan natin yung awa at biyaya ng Panginoon, wala na talaga magbabackslide. Hello? Kasi pag nadapa ka, pwede kang bumangon Pwede kang bumalik. Ngayon,
nababago ang ating puso unti-unti. At pag naintindihan din natin yan, hindi na rin tayo mag-judge sa iba. Tama na kasi wala kaya nga sabi, do not judge until the appointed time. Hindi tayo yung mukhang malinis, tapos yung iba marumi. Unang nakita natin sa sarili natin, tayo ay nilinis, pinatawad. Hello, kaya nga si Lord, ang gusto niya, ano daw? Mercy, grace. Sabi ni Dr. David Jeremiah, Jesus did not come to do away with the law. He came to complete its purpose, to show us that righteousness comes from the heart. Ulitin ko, hindi sa panglabas, hindi yung mukhang lang tayong sumusunod at mukha tayong okay, active tayo sa church, pero ang totoong righteousness ay nagsisimula sa puso. Sabihin mo, sa puso. Amen? So before we continue, let us bow our heads and pray. Father, thank you so much for today. Thank you for another life, another strength. I pray that the Holy Spirit will continue to give us the understanding about your love for all of us, the grace and mercy that we have received, that we are able, Lord, to obey you. From darkness to light, from disobedient heart to obedient heart. It is not because of our own doings or our own goodness, but it is because of your goodness. Kaya tulad ng sinabi sa iyong salita, wala pong maaaring makapagyabang, Panginoon, at makakapagsabing matuwid, Panginoon, sa iyong harapan. Dahil sa pamamagitan lang po ni Jesus, salamat sa anak mo, Panginoon, nagkaisa-isang anak mo na si Kristo Jesus na siyang nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kapatawaran at magkaroon ng katuwiran. The true transformation from within our hearts. Maraming salamat po. We continue to humble ourselves before you. Ayaan mo, Panginoon, na maintindihan namin, lubos naming maintindihan yung pag-ibig, biyaya, habag na galing sa'yo, upang ito din po ay aming maibigay sa iba. Salamat po ng marami. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So number 1, Jesus and the law. No? Sa The Chosen nga, sabi niya, I am the law of Moses. Kasi grabe, tindi ng niya dun sa mga Pharisees, no? Grabe mag-execute ng batas sa mga Pariseo. Pero pagdating naman sa mga taong mga may sakit, no, yung mga kasalanan, nanghina, grabe nilang parang out of place and to discriminate. Nadi-discriminate yung mga may sakit, yung mga leprous. 'Di ba? Yung bleeding woman. Kaya siya gumapang kasi bawal siyang humawak sa kahit sino. Kundi pagka nahuli siya na bleeding siya, stone to death. 'Di ba? Kaya si Jesus, nung he came for the weak, sabi niya, pumunta ako dito hindi para sa mga magagaling, hindi para sa mga walang sakit. Pumunta ako dito para sa mga may sakit. Hello? You know, there are a lot of people who are needing us. There are a lot of imperfect people who are needing us, who needs love and grace. Yung mga church people tayo nire-raise up, no, as leader with the heart of Jesus. Hello. So let's read from Matthew chapter 5 verses 17 to 20. Sabi niya, do not think that I have come to do away with the law of Moses and the teachings of the prophets. I have not come to do away with them, but to make their teachings come true. Remember that as long as heaven and earth last, not the least point nor the smallest detail of the law will be done away with, not until the end of all things. So then, whoever disobeys even the least important of the commandment and teaches others to do the same will be least in the kingdom of heaven. On the other hand, sabi diyan, who obeys the law
and teaches others to do the same will be great in the kingdom of heaven. I tell you then that you will be able to enter the kingdom of heaven only. Sabihin mo nga, only. If you are more faithful than the teachers of the law and the Pharisees in doing what God requires. And dito po in-emphasize ni Lord, no, sabi niya, hindi ko ina-abolish ang batas ni Moses. Pero pumarito ako para ito ay ituro at maisagawa. Hello? Kaya nandun pa rin po tayo sa pag-follow ng command ni Jesus o ng ating Panginoon. Kaya nga yung 10 Commandments, kinomprise niya na lang saan? Sa dalawa. Tama? Loving God, loving people. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your might. And love your neighbor as you love yourself. Kasi yung first part po ng 10 Commandments, yun yung loving God. Di ba sabi, do not have idols, do not have other gods, and sabi, do not use my name in vain. And sabi niya, you have to take the Sabbath day, right? No? And then yung the other, yung part 2 nun, yung honor your father and mother, do not murder, do not covet, thy neighbor's wife, yung second part. So, yung tinuro ni Jesus to love God and to love your people, to love God and to love people, yun yung 10 Commandments. Pag mahal mo ang Diyos, mag-take ka ng Sabbath day, rest day. Tama? Yun lang yun eh. Kaya yung pagsisimba natin, hindi dahil yan nag-attendance tayo kay pastor. Mahal kasi natin ang Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng idols, hindi tayo magkakaroon ng ibang Diyos. Tama, hindi pera, hindi yung bahay natin, hindi yung possession, hindi ang ating sarili, hindi ang ating anak, ang ating mga priority. Sino? Si Lord kasi, mahal natin siya. So the motivation is what? Love. Kaya sabi niya, hindi ako pumunta marito para i-disregard ang law, pero dapat para i-fulfill. Pero kaya nga ang motivation ng ating ginagawa ay pagmamahal. Bakit mo i-honor ang tatay at nanay mo? Kasi mahal mo. Mahal mo si Lord, mahal mo yung magulang mo. Tama? Hindi ka papatay. Bakit? Kasi nagmamahal ka. Nakuha ba natin? Hindi ka maninira ng kapwa. Kasi bakit? Nagmamahal. Amen. So the law was given to lead us to Christ. The law of Moses was given to reveal God's standard of holiness and human sinfulness. May mga nagtanong nga, bakit ibinibigay ang batas? Sabi nila, para magkaroon ng order. Diba? Because the law is also the justice of God. No? Kaya ngayon justice and love nag-meet talaga dito sa cross eh. So makikita natin dun sa batas ni Moses, ni-reveal kung sino si Lord. At na-reveal din kung ano tayo, our sinfulness. Hello. So Jesus fulfilled the law by living the perfect life and being the ultimate sacrifice. Only Jesus met the requirement of the law. And now, tayo anong gagawin natin? Hindi naman talaga natin kayang i-fulfill the whole law, no? Ano ang gagawin natin? Because Jesus lived the perfect life, He met the requirement of the law, and even yung hihingi ng law, ng batas, sabi, the wages of sin is what? Death. So, minute ni Jesus yung punishment, namatay siya sa cross. Hindi na tayo, supposed to be tayo, kasi tayo yung offender. Ano na lang ang gagawin natin? We need to put our faith in Jesus. Kaya hindi sa relihiyon. Hindi relihiyon, hindi pagmiyembro ng relihiyon ang sagot sa patawaran ng kasalanan. Kundi, sino? Si Jesus.
Amen. That's why we need to put our faith in Christ who fulfilled the law, because through Him we are made righteous. Amen. Sabi sa Galatians 2:16, ito po mahalaga, no? Na maintindihan po natin. Sabi dyan, know that a person is not justified by the works of the law, but by faith. Say, by faith. By faith in Jesus Christ. Kaya this is the thing, a very important thing that we need to teach to this generation. Putting their faith in Christ Jesus. So, sabi ni Paul, we too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ. Napawalang sala. Pag sinabi mong justification, napawalang sala. Sa pamamagitan ni Kristo, not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. So by faith, we believe and accept that Jesus Christ bore the curse of the law when He died on the cross. And through Him, we receive the Holy Spirit who enables us to keep the divine law of love. You see, ito na yan eh. To keep the divine law of love. Ang sabi, love does no wrong to others, so love fulfills the requirement of God's law. Sabihin mo, love. Kaya nga, sabi ng kanta, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Sunod, Jeff. Ayun. Kaya pag-ibig, ang mga Pharisees, they are following the law, but they do not have that love. Kaya nga talagang oppress ang tao noon kasi hirap na sila. Hirap na hirap silang magbigay ng, alam mo yun, nagbibigay sila ng tax romance, no? Tapos pagka may sakit ka, talagang disregarded ka. No? Pagka ikaw ay nagkaroon ng offense, talagang babatuhin ka hanggang mamatay, pati pamilya mo. Pero sabi ni Paul, love does no wrong to others, so love fulfills the requirement of God's law. Now, instead of worrying about what we can never do, namely keeping the law, we are free. Sabihin mo, we are free to yield to the Spirit and allow Him to love through us. Kaya yung pag-ibig na dumadaloy sa atin ngayon ay hindi yan pag-ibig na galing sa atin, yan ay pag-ibig na galing sa Diyos. Kaya ka nakakapagmahal ng iba. Hirap ng Tagalog na nakakapagmahal, tama ba? Kaya mo namamahal ang iba. Kaya mo napapatawad ang iba dahil sa pag-ibig ni Kristo na dumadaloy ngayon sa'yo. Dahil kung sa atin lang, naku po, mas higit pa tayo sa Diyos no? Di ba? Kapag may nag-offend sa atin, antindi nating manumpa. Antindi nating magalit. Pero dahil ngayon sa pag-ibig ng Diyos na dumaloy sa atin, kaya we are the first beneficiary of God's love. Wala dito sa lugar na to na sasabihin mo, hindi ko kailangan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ko kailangan ng kapatawaran niya. Wala dito. Kasi lahat tayo offender, right? And now, we receive that love. Kahit nga, pinanganak ka pa sa Kristiyanong pamilya no? Talagang may mga offenses na nagagawa. And now, una-una sa harap ng Panginoon, ikaw ay pinatawad. Kaya alam nyo ba, itong maganda dito yung kahit hindi ka mapatawad ng tao, pero sa harapan ng Diyos, pag ikaw tunay na nagsisi, yung kapatawaran ginagawad sa'yo Kaya nagkakaroon ka ng kapayapaan. At nagkaroon ka ng kapayapaan, nagkakaroon ka ng pagkakataon na makapagsimula. Hindi ka man mapatawad pa ng pamilya mo ngayon, pero alam mo, pinatawad ka na ng Diyos. Kaya ngayon na ikaw ay nakakapagpatuloy. Hello? Hanggang sa ikaw ay maging pagpapala na.
And ma-realize na lang na ng pamilya mo na, totoong nagbago na to Tama? Kaya tayo nabago dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Now, so Jesus emphasized that the greatest commandments are to love God and to love one's neighbor as oneself, highlighting the true fulfillment of the law lies in love and compassion. Ulitin ko po, ang ganda nito, no? Ang totoong, tama ba sa Tagalog? Ang totoong o ganap, ayan, mas maganda. Ang ganap na fulfillment. Tagalog, Ayun, ang ganap na pagtupad ng batas ay nakadepende sa pag-ibig at habag-awa ng ating Panginoon. Kaya tayo nga nababago Bakit? Dahil hindi ko pa ba mabago niyan? Ilang beses ka nang pinatawad? Ilang beses ka nang nadapa, tapos bumangon ka, humingi ka ng tawad, pinatawad ka, niyakap ka, sinalubong ka. Tama? Hindi pa ba tayo mababago niyan? Amen? Kaya nga tayo naglilingkod sa Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Itong ginagawa, alimbawa ako naglilingkod sa Panginoon, hindi dahil sa magaling ako, hindi dahil sa banal ako, kundi yan ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Wala naman akong kayang ipalit pa sa Diyos. Dahil sa sobrang laki ng kanyang kapatawaran at pagmamahal, kundi yung buhay ko na ibigay ko sa kanya. Amen? Kung halimbawa ikaw, meron kang 10 milyon na utang, tapos may nagbayad na iba, ng 10 milyon, wow, hallelujah. Di ba mahal na mahal mo yung tao na yan? Kahit sige, gagawin ko. Kasi binayaran yung utang mo Kahit ako gawin mong katulong, kahit gawin mo kalila, dapat ako'y makukulong na, dapat ako'y parurusahan na, pero dahil may nagbayad, hindi talaga pati buhay mo, ibibigay mo para maglingkod, tama? Pati pamilya mo, sasabihin mo, pati mga anak ko, gusto mo, mag-serve kami sa'yo. Dahil yun yung malaking utang na loob ng isang taong binayaran ng kasalanan. Kaya kung naglilingkod tayo sa Diyos ngayon, yan ay dahil may ginawang matindi si Lord sa buhay natin. Yung kapatawaran ng kasalanan, number 1 yan. Yung pagtitiwala ng Diyos. Di ba, wala na nga halos gusto magtiwala lalo na yung mga talagang matitindi ang pinagdaanan. No? Yung naging adik, di ba, yung sobrang kilalang babaero, yung sobrang laki ng utang, wala nang, hindi ka na makapagsimula kahit kumpanya, ayaw ka nang kuhain Pero dahil sa kapatawaran ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, binigyan na tayo ng pagkakataong magsimula muli. O, ang tanong, kanino tayo dapat maglingkod? Aalis ka pa ba kay Lord? Kaya, meron pa bang so much na nire-require si Lord sa atin? Kaya kung magbigay tayo ng panahon, yung extra, more than sa Sunday, halimbawa, mag-involve ka sa ministry, mag-invite ka, umattend ka ng cell group, magturo ka sa mga bata, or mag-involve ka, is that too much? Is that too much? Kulang pa yan, tama. Kulang pa yan. Kaya lagi natin iisipin yun. Dapat lahat tayo papuntang impyerno. At kahit yung buhay natin dito, walang magtitiwala sa atin, walang makikinig sa atin yung magsalita tayo. No? Tama? Paano kung makikinig sa'yo? Dati kang mamatay tao, dati kang adik. Pero dahil sa power, sabihin mo nga power, and authority na binigay sa'yo ng Lord, ang mga tao nakikinig sa'yo Tama? Tinatawag pa tayong pastor. Kahit di tayo pastor Minsan ganun yung mga leaders natin tinatawag na pastor wala naman wala pang ganung appointment. Pero bakit? Kasi nangangaral ka ng salita ng Diyos. May authority and power. Ang tawag doon, anointing from the Holy Spirit. Nagtitiwala ang mga tao sa'yo. Hello? The Pharisees were legalistic. Okay.
Sa number 2, the true righteousness goes beyond the Pharisees. Ang totoong katuwiran, it goes beyond dun sa paniniwala ng mga Pariseo o sa gawa ng mga Pariseo. The Pharisees were legalistic. They obeyed the letter of the law but miss its spirit. Yon. Nakatingin lang sila dun sa pagsunod, pero yung spirito, wala. Ano ba yung spirito? Yun yung pag-ibig. Yung pag-ibig ng Diyos. And Jesus calls for righteousness that exceeds theirs. One that flows from a transformed heart. Amen. Kasi yung relasyon ng mga Pariseo noon ay hanggang sa batas lang, pero wala talaga silang relasyon personal sa Panginoon. Kaya wala ring haawa, walang habag sa kapwa. Kaya imposible na maintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos, maranasan natin ang pag-ibig, kapatawaran at habag ng Panginoon, tapos hindi natin mahal ang tao. Imposible yan. Imposible yan. Imposible na naranasan mo ang kapatawaran ng Diyos, tapos ikaw hindi ka magpapatawad. Imposible yan. Naranasan mo yung habag ng Diyos, tapos hindi ka mahahabag sa kapwa mo. Imposible yan. Nakuha natin? Kaya nga ngayon, kung tayo man ay nagbibigay ng panahon sa paglilingkod sa tao, yan ay dahil una nating tinanggap mula sa Diyos. And that is the spirit of the law. Malinaw. So Jesus calls for righteousness that exceed theirs. Kailangan may transformation dito sa puso natin. Amen? The Pharisees focus on external obedience. They strictly following the letter of the law while neglecting its purpose. Ano ang purpose ng law? Sabi sa Matthew 23:23, love, mercy, and justice. Mercy, love. That is the purpose of the law. Actually, yung batas binigay yung batas kay Moses kasi para ang tao mapalapit sa Diyos. Pero ang nangyari dun sa application ng Pharisees, lalong napapalayo ang mga tao. Kasi bakit? Yung guilty feeling. Yung guilt ang naghahari sa kanila. Dahil bakit? Walang pag-ibig. Amen? So you should have, sabi ni Lord, you should have practiced the latter without neglecting the former. Let us follow the law, but we will not neglect loving, having mercy, faithfulness, and justice. So Jesus, on the other hand, calls for a deeper righteousness. Sabihin mo, deeper righteousness. One that is not just about the rules, but about a heart transformed by God. Kaya minsan ang tao, pag nakatingin ka lang dun sa batas, sa rules, hirap na hirap tayong i-follow, di ba? Pero dun tayo sa pag-ibig ng Diyos tumingin. Tignan mo kung hindi tayo mabago. Hello? Kaya nga madaming young people bumait eh. Madaming anak ang bumait. Tama? Kasi tignan nyo, ang taong hindi nababago, hindi niya talaga naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Ang tao, halimbawa, ang anak na nananatiling suwail sa magulang, hindi niya talaga totoong naintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Pero kung totoong naintindihan at naranasan niya ang pag-ibig ng Diyos, mababago unang puso eh. At pag nabago ang puso, magbabago na rin talaga ang kanyang pagtrato sa kanyang magulang. Amen? Hallelujah. Palakpakan nga natin si Lord. Katulad ng halimbawa, ang isang asawa na hindi ka born again dati, pero naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, no? Kaya ngayon, dahil naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, nabago yung puso mo. Kaya yung asawa mo na hindi ka ibig-ibig, hindi talaga ka ibig-ibig, no? Ngayon kaya mo nang mahalin. Hello? Kasi nabago yung puso.
Kaya hindi na mahirap yan mahirap gawin yung do not commit adultery eh. Kasi bakit? Tayo mismo naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, and then you can be faithful to your spouse. Why? Because yung love ni Lord na ang nagmamanifest sa'yo. Amen. You should have practiced the latter, sabi ni Lord. So in Matthew 5:20, for I tell you that unless the righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. This doesn't mean we try harder to be better. Ito ang ganda. It doesn't mean we try harder to be better. Rather, Jesus invites us to a new way of living. Kaya ang pagiging Kristiyano ay baguhan po ng buhay. Hindi lang patunayan lang na ginawa ko to. Kaya mo ginagawa kasi nagbago ka. Anong unang magaganap? Yung pagbabago ng puso. Pag nagbago na ang puso, kaya mo nang sumunod. So, not just avoiding sin, but desiring holiness. Not just following rules, but loving God and others. Not just performing righteousness, but being truly transformed. Amen. Alam niyo, pero ito, hindi mangyayari ito kung wala ang sakripisyo ni Jesus. Kaya tayo dito lagi tayong titingin eh. Sa sacrifice ni Jesus. Kasi dito yung ultimate demonstration of His love and forgiveness. Amen. Dito talaga tayo mababago. Alam niyo po, matagal na ako na born again, no? Until, active ako sa church as young people, as leader of the young people. Until I had an encounter with Jesus. Nag-attend ako ng Encounter God Retreat. EGR yun. Doon ko talaga nakita ang ultimate love, demonstration of God's love. Hindi lang ako naiyak doon dahil pinaparusahan si Jesus. Hindi yung naiyak ako dahil naawa ako kay Jesus. Hindi, nakita ko yung kasalanan ko doon kay Jesus. Hindi na siya makilala. Nakita ko yung mga kasalanan ko na nasa kanya, na biner niya. Para ako ay magkaroon ng matuwid na buhay. Amen? That's why when we encounter Jesus, we encounter His love. True encounter with Jesus is encountering His love. Amen. So instead of self-righteousness, sabi sa 2 Corinthians 5:21, we receive Christ's righteousness. Hindi yung self-righteousness, kundi righteousness ni Jesus. Kulang kasi yung righteousness natin. Kulang yan. Sabi nga, siya ay mistulang, lahat ng ating katuwiran ay katulad lang ng isang basahan sa kanyang harapan, sabi po ng Biblia. So don't just follow rules, seek a relationship with God. Wag ka dun sa rules wag ka sa rules mag-focus. Mag-focus ka sa relationship mo kay Lord. Work out your relationship with God. Fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Kaya hindi natin pinupurso. Hindi natin pinupurso ang batas. Pinupurso natin yung person. And the person is Jesus Christ. He's the representative. He's the image of the Father. That's why when we seek relationship with God, then change will follow. Amen? So be more concerned with pleasing God than looking holy before people. Sabi po ni Tim Keller, legalism says God will love us if we change. Sabi yan ng legalism, di ba? God will love us if we change. But the gospel says God will change us because He loves us. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. And pangalawa po, 2 point lang to. Jesus and the law. Jesus transforms the heart. Amen. Kaya nga we need to start
with Jesus. Not being a member of a religion or of a sect or a denomination. Kaya, kung ang sinisik natin ay religion o status, no, hindi tayo magbabago dyan. Halimbawa, doon ako sa malaking church doon, ang ganda doon, aircon doon, mukhang doon mababago ako doon. Wala yun doon. No, hindi po yan dyan nababase ang pagbabago. Ang pagbabago ay when you pursue Jesus. Kaya ngayon, pag pumunta po tayo dito sa church, hindi tayo nagpupursue ng anumang bagay. We pursue God. We pursue Jesus. We come here to listen to His voice. We come here to know Him more. To know His Word. To know His mind. Amen. Because we pursue the person. We pursue God. And eventually, yan ay ang magpapatransform ng buhay natin. Number 1, Jesus transforms the heart. Dito tinuro ni Jesus, radical teaching to. Sabi ni Jesus, kapag nagalit ka, nanatili kang galit at hindi ka nagpatawad, you commit murder. Ito matindi. The sin of anger. Dinil ni Lord John. Dinil ni Jesus. The sin of anger, murder begins in the heart. Ang pagpatay pala ay hindi yung pagsinaksak mo, no? Yung pagbinaril mo, napuruhan mo sa puso. Yung palang magkaroon ka lang ng galit sa puso mo at hindi mo pinatawad, pumatay ka na. Antindi ng turo ni Jesus. Tignan niyo, basahin po natin sa verse 21. Beginning verse 21, you have heard that people were told in the past. Diba, sabi din yan sa 10 Commandments, do not commit murder. Anyone who does will be brought to trial. Verse 22, but now I tell you, Jesus said, now I tell you, if you are angry with your brother, you will be brought to trial. If you call your brother, you are good for nothing. Yung ibang translation dyan, raka, foolish, pag tinawag mo or sinumpa mo yung kapwa mo, yung kapatid mo, you say something very bad. You curse your brother, you curse your sister, you will be brought before the council. And if you call your brother a worthless fool, you will be in danger of going to the fire of hell. Matindi. Na kapag ikaw ay sinumpa mo yung kapwa mo, pwede kang mapaimpyerno dahil sa galit mo. So if you are about to offer your gift to God, ito yung sinabi ni Jesus, at the altar, and there you remember that your brother has something against you, anong sabi ni Jesus? Leave your gift there in front of the altar, go at once, make peace with your brother, and then come back and offer your gift to God. Magiging acceptable lang pala ang ating offering kay Lord kapag nakipag-reconcile tayo sa ating kapwa. Kaya nga, itong turo ni Jesus, hindi ito yung ito ay opposite dun sa practice ng mga Pharisees na pumasok sa church, pero hindi naman nabago ang puso, galit pa rin sa kapwa niya. Nakuha natin? Kasi pwedeng magmukha tayong banal, magmukha tayong okay. Kasi nag-church tayo, active tayo sa ministry. Pero in our hearts, we are angry at our brother. Kaya nga, ang gusto ni Lord, na una muna nababago ang puso natin. Maari natin kasi pagtakpan sa mga ginagawa. Tama? Outward activities. Pero deep inside our heart, we have that bitterness against our brother. Kaya sabi ni Lord, makipag-ayos ka muna. Iwanan mo muna yung offering mo. Kasi,
Much better na makipag-reconcile ka muna, makipag-ayos ka muna, walang galit sa puso mo. Makikipag-reconcile ka kay Lord, pero hindi ka naman nagre-reconcile sa kapwa mo. Kaya nga sabi ni Lord forgive others as I will forgive you. Or ano sabi ni Jesus? Marami siyang tinuro about sa forgiveness. Sabi niya, patawarin mo ang iyong kapwa at kung hindi mo patatawarin ang iyong kapwa, hindi rin kita patatawarin. Hanapin niyo yung verse na yon. No? Lagi kong binabanggit yun eh. Kaya nga, if someone brings a lawsuit against you and take you to court, settle the dispute while there is time before you get to court. Makinig pong mabuti. Pagka ikaw dinimanda, if someone brings you a lawsuit or against you, makipag-ayos ka muna. Makipag-ayos ka na bago ka pumunta sa korte, makarating sa korte. Settle the dispute before you get to court. Once you are there, you will be turned over to the judge who will hand you over the police and you will be put in jail. There you will stay, I tell you, until you pay the last penny of your fine. Kaya nga, kung meron tayong something to settle with our brothers or with someone, settle it, talk with that person. Huwag mo nang intayin dumating pa sa korte o unbeliever ang magja-judge between you and the person. Settle! Alam niyo what requires this here? Humbleness. Humbleness. It requires humbleness in our part to admit our offense. Pero kapag nag-humble tayo sa ating kapwa and we admit that we offend, then we will receive forgiveness. Yun ang mahalaga sa Diyos eh. At kung hindi man tayo patawarin ng tao, ang mahalaga dyan, pinatawad tayo ng Diyos kasi ginawa natin yung parte natin. Amen? No? Kaya yung mga humble, ganitong katwiran yan. Sige, basta pupunta ako sa kanya. Yung iba kasi hindi po ayaw kasi natatakot ma-reject. Pero if your heart is transformed, patawarin ka man o hindi, pupunta ka eh. Because that is the teaching of Jesus. Settle the dispute. Amen? Amen. So ikaw, nakakawala ka na doon sa nakakawala ka na doon sa guilt. So the Pharisees focus on outward actions. Jesus focuses on internal attitudes. Amen. Marami dito talaga mababakbak sa atin dito eh. Kasi lalo na tayo mga workers, yung marami sa atin, workers, di ba? We are all active. Kaya nga sabi ni Lord, ito sabi ni Lord, Lord, gumawa kami ng himala. Nagpagaling kami ng mga may sakit. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Diba? Sabi niya, get out of my way. I do not know you. Only those who obey my command. And sabi niya, not everyone who calls me Lord, Lord shall enter into the kingdom of heaven, but only those who fulfill His command. Kaya ito dinil ni Lord eh. No? Internal attitude. You know, uncontrolled anger is like a seed of murder in the heart. Yung hindi makontrol na galit ay isang binhi ng pagpatay. Nagsisimula talaga ang pagpatay sa galit. Kaya sabi ni Jesus, 'di ba, you can be angry but do not sin. Kasi ang anger, emotion din yan eh. Tama? Pwede ka magalit kasi may emotion ka eh. Pero wag mo yang hayaan na malid yan into sin. Nalilid yan into sin kapag ka hinayaan at inalagaan mo yan sa puso mo na napakatagal. At ikinalat mo pa sa iba, yung galit na yan. At hindi mo mapatawad. Doon na naglilid sa kasalanan. Kaya pala, alam nyo,
Tinuro rin ng Bible yan eh. Yung kahit hindi nanghihingi sa'yo ng tawad, magpatawad ka eh. Paano ko naman patatawaran? Hindi nga humihingi ng tawad. Yun nga eh. Pwede ka naman magpatawad kahit hindi humihingi sa'yo ng tawad. Kasi yung puso mo ang nagmamatter dyan. Yung nag-hold ng galit, hindi naman yung ibang tao eh. Kaya pag nagpatawad ka, hindi ibang tao ang unang nare-release, ikaw. Hindi yung puso ng iba ang naaayos, yung puso natin ang unang naaayos kapag nagpatawad tayo. Hello, yun ang mahalaga kay Kristo eh. Yun ang mahalaga kay Jesus eh. So Jesus warns the insulting others, calling someone a fool, brings judgment. Jesus teaches that true righteousness is not just about external actions, but about the heart's conditions. The Pharisees were concerned with keeping the law outwardly, but Jesus exposes the root of sin. Ang ugat ng kasalanan is the attitude and thoughts that lead to sinful actions. Kaya dinil niya yan. Yan ang ugat. Para magkasala ka, kaya yung galit na yan, huwag mong hayaang mag-ugat yan sa kasalanan. Magpatawad ka kaagad. Kung nagkaroon ka emosyon, nagalit ka, alangan naman, di ba, yung anak mo ng dekwat, ng ngupit ng pera. Sa'yo, kinuhaan ka ng 1,000, alang matuwa ka, uy, galing ng anak ko talaga mangupit. Di ba, alangan naman gano'n, di ba? Naturally, magagalit ka. Tama. Pero, yung galit na yan, hindi mo hahayaan na mag-lead sa kasalanan. Ay nako, nangupit ka. Hindi na kita anak, lumayas ka sa bahay na to. Wala na akong pakialam sa'yo. At sinusumpa ko, gagapang ka parang ahas. Di ba? Ganun ba eh, di ba? Yun na yung nagkakasala ka na nun. Siyempre, magagalit ka nangupit ng 1,000 eh. Pero siyempre, may love. Discipline ba? Tama? Iko-correct mo. Maigi ba? Amen. Nalinawan tayo? Kaya nga, yung anger, huwag siyang mag-lead sa kasalanan na naghahatid sa pagkasira ng relasyon at pagkatao ng ibang tao. Amen. Anong sabi? Anger is the root of murder. Sabi, you have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder, but I tell you, anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Murder doesn't begin with the hands. It begins in the heart. Pero alam niyo ba, ang sarap magpatawad kasi lumalaya ka. Uncontrolled anger is like a seed. If not dealt with, kung hindi na deal yan, it grows into hatred, bitterness, and even violence. Jesus warns that even insulting words, you see, yung magmura ka, yung murahin mo ang kapwa mo, it makes us guilty before God. Hello, mga kabataan. Kaya yung mga mura-mura, no, yung mura-mura, yung mga cursing, hindi yan cool. Hindi cool yan. Hindi porkit naririnig nyo sa mga popular, sa mga famous na celebrities, gagayahin nyo na, o sa mga vloggers. Ay, ang galing magmura ng idol ko talaga itong vlogger. Ang galing magmura. Ang lagi natin babalikan, anong sinasabi ng Bible. So, how to apply it? Guard your heart. Sabihin mo sa katabi mo, guard your heart. Don't just avoid physical harm. Deal with inner resentment. Tignan mo. Ano pa yung sa singit-singit ng puso mo? Baka meron pang galit dyan. Kapag meron ka pang nasasabing hindi maganda, o yung alam mo yung binabalik-balikan mo pa yung offense, ay, check the heart. Amen? No? Sabi, do not give the devil a foothold. Huwag mong bigyan ng ground ang demonyo sa buhay mo.
Pangalawa, seek reconciliation. Jesus urges to settle conflicts quickly. Say quickly. O sabi ni Jesus, makapagbati ka kaagad. Kung meron ka naaalala, katulad ngayon, sa mga panahon na to, sa oras na to, baka may naiisip ka pa na hindi okay at ayos ang relasyon with you. O, tignan mo nga yung katabi mo. Tumingin ka sa dulo. Ayan. Tumingin ka sa likod. Tumingin ka sa harap. Naalala ko nung panahon namin sa praise and worship team. Ayun, noon yun, hindi pa kasi nadi-disciple eh. Yung alam mo yung mga worship team, yung mga backup, yung I love you, Lord, and I live. Pero nakaganon, my voice, hindi niya matingnan yung kapwa niya backup, no? Pero wala na ngayon yun. Dito, wala na, di ba? Patay na yun eh. Galatians 2:20 na eh. No? Kaya nga pag hindi mo natignan sa mata, ay, may tignan mo, singit-singit ng puso. Kaya tignan mo ulit yung kabila. Sige, titigan mo. Baka meron pa, ha? Mga singit-singit ng puso mo dyan. Ha? Hello? Hello, palakpakan nga natin si Lord. Buhay natin ang pinag-uusapan dito eh. Tayo ang pinag-uusapan dito. Masarap mabuhay ng malaya. Malaya sa galit. Amen. And sabi sa number 3, speak with love. Say, speak with love. Words have power. We are called to build others up, not tear them down. Sabi sa Ephesians 4:29. Kapag meron pa tayong guts, pag may guts pa tayo na magsalita laban sa ating kapwa, yung alam mo yun, yung may yung nadidiscuss mo pa yung tungkol sa offense sa'yo, no? Na kapag salita ka pa ng di maganda, pagka nawala yung kapatid mo na yun, at tingnan mo yung singit-singit ng puso. Diba? Kasi tayo, sabi ng Bible, hindi tayo tinawag para manira. Tinawag tayo para mag-build. Amen? Kaya nga, promote others. Right? Let us promote others. If there's something na may problema, di ba? Halimbawa, na-offend ka or something na may hindi mo nagustuhan yung behavior niya, yung attitude niya, you go back, sabi di ba ni Jesus, you go back to your brother, you go to your brother, reconcile. I-discuss nyo. Kapatid, na offend ako sa iyo eh. Kasi ganito sinabi mo eh. Pero, sinabi ko lang yon para malaman mo. At least next time di mo nagasabihin. Okay lang, pinapatawad na kita. And sorry din, nagkaroon ako ng ganong pakiramdam sa'yo. Okay na ba tayo? O, appear. O, di ba? O, ganun lang yon. Tama? Mag-open ka lang. Kesa yung, na-offend ka, grabe magsalita yan si Ate Katrina. Grabe, alam mo ba, ganyan yan eh. Wala na. Hindi mo, nag-grow na yung seed of bitterness, tapos hindi mo pa natulungan yung taong mag-improve. Amen? O, kaya welcome kayo mamaya. Pwede kayong lumapit sa akin. Hallelujah. Madalas, ang mga pastor, madaming na-offended, no? Lalo na pag nag-preach. Si pastor, pinaparinggan ako. Hindi na lang personalin. Hindi ka sa pinaparinggan. Yan talaga. Kasi ang salita ng Diyos, alive yan eh. Live, di ba? It's like a two-edged sword. It penetrates between the dividing of our soul and spirit. So maganda ang tama yung attitude natin. Number 4, don't let anger grow into bitterness. Forgive quickly. Yan. So holding on to anger is like drinking poison and expecting the other person to die. Ang hindi pagpapatawad at na humagahawak ng, alam mo yung pinangangatawanan, yung galit, para kang umiinom ng lason. Tapos, uminom ka ng lason, pero ang ina-expect mo mamatay siya. Yung iba. Tama?
Pagka nagagalit ka, umiinom ka ng lason. Tinitikis mo. Sige, tinitikis ka. Hindi ko siya papatawarin. Bahala siya sa buhay niya. Pero sa totoo lang, ikaw ang unti-unting namamatay. Unti-unting nawawala ka sa sarili mo. Kinukulong mo ang iyong sarili. Amen? Sabi ni C.S. Lewis, to be a Christian means to forgive the inexcusable. Because God has forgiven the inexcusable in you. Amen. Hallelujah. Kaya nga, imposible na hindi talaga tayo magpapatawad. Kasi marami tayong inexcusable na nagawa sa harapan ng Diyos, pero pinatawad lang din tayo. Amen. And number 2, the sin of lust. Adultery begins in the heart. Ito, matindi rin tong tinuro ni Jesus, no? Ang adultery, sabi sa Matthew 5:27, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Hindi ka pa, wala pang act of sexual relationship, tumingin lang sa babae na may pagnanasa. Anong sabi? Committing adultery. Matindi. Jesus raises the standard. Even the lustful thoughts are considered adultery in God's eyes. Listen to this. Marami ngayon ang nakakapag-commit nito. Why? Because pornography is rampant. Listen, tumingin kayo sa akin lahat, lalo na yung mga lalaki, mga kabataan. Pornography, wag kayong mag-engage dyan kasi trending. Hello? Tignan natin yung sinasabi ng Biblia. Tumingin ka lang sa babae nang may pagnanasa. You are committing adultery. Paano yan? Ang dami, kahit sa cellphone, sa laptop. Di ba minsan may mga magpapapap, uy, nakakagulat. Ay, naku, minsan ko eh. Alam nyo, kaya sabi ng Bible, mag-focus tayo sa relationship natin kay Lord eh. Hello? Oh, mga lalaki. Young people, o kahit sa mga babae, tingin dito, tingin, wala yuyuko. Kala nyo wala yuyuko. You know, pornography will stir up your mag-arousal sa sex. I have to open this eh. Kasi bakit? Kahit mga kabataan ngayon, nagbubukas na ng porn. Tama? Di ba, AJ? Kunin mo yung cellphone ni AJ. We are not here to show attendance, but we are here to change. Pagpasok natin, pagdinig natin ng salita ng Diyos at paglabas natin, same pa rin tayo. We are like Pharisees. At least man lang meron tayong bang maramdaman, conviction, no? That what we are doing, what we are engaging is not right. Amen. Never allow the devil to deceive us now. It's okay because everyone is doing it. It's not okay to hurt God. It's not okay to displease God. Kaya yun ang naging problema ni Adan at saka ni Eva eh. When they give in to the deception of the enemy, that it's okay.
But when they displeased God, sin entered. And death entered. Kaya tayo, alam nyo, kaya tayo Kristiyano, kaya tayo lumaya. Ito, si Jesus. Tignan natin ulit, yung personal relationship natin kay Lord. Hindi tayo, mga anak, hindi kayo nandito dahil ang magulang nyo nandito. Nandito kayo kasi you have a personal relationship with Jesus. Kaya tayo nagkakaroon ng heart check. Kasi ang salvation ay individual. Amen. So I have to deal with pornography. Kasi rampant yan. Rampant yan sa mga kabataan ngayon. Kahit sa mga matatanda. It's not okay. It's not okay na manood ng porn. Amen ba? Buti na lang nga hindi na talaga stone to death no? Ano kaya kung naku, buti na lang si Jesus talaga namatay sa krus Yung alam mo yung, pag nahuling nanonood ng porn, stone to death. Ako yun ako lang yun, batas ko lang yun. Pero, dahil sa biyaya ng Diyos, naman, we will not abuse the grace of God. The grace of God must lead us for transformation. Tuloy natin. Jesus raises the standard of righteousness by showing the sin is not just about actions, but about the heart's desires. Amen. The root of adultery, it comes from looking. Sabi niya, looking. The Pharisees focused on external purity as long as they did not commit the physical act of adultery. They thought they were righteous. But Jesus teaches that God sees the heart. And lustful thoughts are just as sinful as the act itself because they reveal a corrupt desire. Saan nagsisimula ang adultery? Sa lustful thoughts. Saan nagsisimula ang fornication? Sa lustful thoughts. Bakit may mga kabataan ngayon, elementary pa lang, high school pa lang, nagko-commit na ng sex? It begins with the lustful thoughts. Binubuhay ng mga pornography at mga palabas. Wala naman ditong pinanganak, may lustful thought na. Yung baby pa lang, di ba? O, ayan, katulad ng batang yan, di ba? Walang kamuang-muang yan, walang lustful thoughts yan. Saan nagsimula? Sa mga pinapanood. Sa nakikita ng mata. I'm not condemning anybody. Dinidil ko lang. Saan nagsisimula? Hello? Hindi galit ang Pastora Sarah, ha? What I'm trying to tell you is, ano yung dapat i-avoid? Ano yung dapat nating i-avoid, mga kabataan, mga magulang at kapatid? Ano yung dapat i-avoid para hindi magkaroon ng lustful thoughts? It is intentional. Amen. Kung alam mo, halimbawa, kaya nga sabi ni Jesus ito, sabi niya, kung ang pinagsisimulan ay ang iyong mata, dukutin mo. Kung ang pinagsisimulan ng kasalanan ay mata, dukutin mo. Di ba sabi? Dinugtong yun At kung ang kamay ang pinagsisimulan ng kasalanan, putulin mo. So ganun, ibig sabihin, tinuro ni Jesus sa atin na intentionally, iwasan ang pinanggagalingan ng kasalanan. Kung yung cellphone, kung yung website na yan, ang pinagsisimulan ng kasalanan, burahin mo. Kung yung palabas na yan, ang pinagsisimulan ng lustful thought, tanggalin mo.
Sin starts in the heart. Lust is like a seed that can grow into sinful actions. Number 2, purity is more than avoiding sin. True righteousness is about seeking holiness, not just avoiding wrong. What do we seek? This generation, anong sinisik natin? Grabe, alam niyo po, sa totoo lang, naabutan ka lang mga unang-unang generation eh. No? Nung young people kami, hindi ganito ka-challenging talaga ang pinagdadaanan ng mga kabataan. Kasi wala naman kaming internet noon eh. TV lang. Flor de Luna, Ana Luna, Annalisa, yung mga gulong ng palad. Yung mga pinapanood namin eh. Pero nung nanonood kami niyan, mga horror, di ba? Yan yung mga challenge na ng mga pastor namin noon. Saka ng mga leader namin, yung pagka nanood ka ng yung sine, yung yung may roll shake, rattle and roll. Ayan ang malaking challenge sa mga leader sa amin noon. Pag nanood na kami ng sine. Pero ngayon iba na eh. Hindi mo na kailangan pumunta sa sine para makorap ka eh. Nasa kamay na eh. Hello? Alam ni Jesus, dadating tayo sa puntong ganito. Kaya radical yung teaching. Kung mata mo ang nagiging sanhi ng kasalanan, dukutin mo. Sabi ni Jesus. In order to avoid sin, seek holiness, seek God. Nag-i-struggle ka na nga dun sa kasalanan, tumatambay ka pa dun sa website. Buksan mo yung preaching ng pastor. Magbukas ka ng mga worship song. Seek God. Para yung corrupt thoughts, mapalitan ng tamang thoughts. Nakuha natin? So radical action is needed. Jesus says, tear out your eye or cut off your hand if it causes sin. A strong metaphor for removing anything that leads us into temptation. Amen. Ngayon, kung pera ang 'di ba? Minsan hindi naman lang pornography. Halimbawa, ang kahinaan mo yung pera. Wag ka nang magtrabaho dun sa hahawakan ng pera. Tama. Halimbawa, dati kang alcoholic, grabing 'di ba? Yung pagka sa alak. Wag ka nang tumambay dun sa nag-iinuman. Nakuha natin. Ayun ang sa atin eh, ang turo sa atin eh. Dukutin, putulin. Alam mo nang mahina ka sa chicks, sasama ka pa sa mga chicks. Di ba? Yun yung teaching sa atin eh. Binigay na nga sa atin yung practical eh. Hello, tahimik ang lahat. Makakabalik pa ba ako dito? So, kala mo guest speaker eh, no? Makakatungtong pa ba ako sa pulpit na to? Biro lang. Anyway, God is so serious in dealing with sin because sin separates us from God. So, guard your eyes and mind. Be mindful of what you watch, read, and think about. This is the practical. Be mindful. Anong pinapasok mo sa mata mo at sa isip mo? Ang daming pwedeng basahin na productive. Okay? Magbasa ka ng mga yung kay Kiyosaki, kay Chinkitan, no? Tama ba? Ang dami-dami dyan. Kung hindi si Pastor Sarang panoorin sa YouTube, sige, si Peter Tanchi, sila Bishop Oriel, sila Pastor Roger, ang daming mga preacher sa YouTube na pwedeng pakinggan. Si Vlad Savchuk, si Jensen Franklin, Billy Graham, ang dami dyan sa YouTube.
Pangalawa, renew your mind. Fill your heart with God's word and truth. Flee temptation like Joseph in Genesis 39. Don't fight temptation. Run from it. Ito po lagi ko naaalala po yung sinasabi ni Pastor Ed Lapis, yung ano niya. Natatawa ako dito sa ilustrasyon na to, pero totoo eh. Halimbawa ikaw, lalaki ka. Meron diyang babae nakahubad. What will you do? Pag ang kahinaan mo is yung chicks, malamang, di ba? Pero ganito sabi niya, paano kung yung babaeng nakahubad na yan, baka? Bakang babae? Patulan mo. Siyempre hindi, wala ka namang desire sa baka. Sa baka, tama? Anong ibig sa, what the point is this? Yung desire, temptation begins with the desire. Kung ang desire mo, chicks na babae, nandyan sa harap, pwede kang matempt. Pero kung chicks na baka, hindi ka matatempt dyan. Tama? Ilagyan mo ako ng alak sa harap. Hindi ako matatempt sa alak. Wala akong desire sa alak eh. Kung lagyan niyo ako ng million, million talaga, pwede ba? Hindi, joke lang. Kapag may desire ka dyan, magiging temptation yan. Pero pag wala kang desire dyan, naalala ko si Miriam po, yung si Mama Mary dyan sa Takoyaki. Alam nyo, kahit magkalat ang pera dyan, hindi niya kukunin. Wala naman kasi siyang desire sa pera. Ayaw niyan. Naku, Ate Sarah, hindi ako kumuha niyan. Naku. Willing pa siyang mag-abono. Wag lang siyang pagbintangan kumuha. Bakit? Ibig sabihin, wala siyang desire sa pera, hindi yun ang kahinaan niya. Kahit yan, lagyan mo yan ng pain. Kaya ang temptation po, saan nagsisimula? Sa desire. Kaya yung desire na yan, dapat i-tame. Yan yung sinasabi ni Jesus, putulin mo, dukutin mo. Amen. So sabi ni John Owen, be killing sin or it will be killing you. Patayin ang kasalanan o ang kasalanan ang papatay sa'yo. And last, the sacredness of marriage, divorce and God's design. Sabi sa Matthew 5:31-32, ito maigi din po na marinig natin kasi bihira po na nating naririnig to sa pulpit. Kasi tayo, doon na tayo papunta sa mga iba't ibang batas, di ba, na pinapasa. Sabi sa 5:31-32, it was also said, anyone who divorces his wife must give her a written notice of divorce. But now I tell you, sabi ni Jesus said, now I tell you, if a man divorces his wife for any cause other than her unfaithfulness, then he is guilty of making her commit adultery. If she marries again, and the man who marries her commits adultery also. Ano daw ang pwedeng gawin ang dahilan lang? Infidelity. Diba? Infidelity. Pero ngayon, kapag dinivorce mo ang asawa mong babae at yung babae, nag-asawa siya ulit, yung naging asawa niya, nagko-commit ng adultery. Ang nagko-commit ng adultery pala, lalaki. Sabi diyan, the man who marries her commits adultery too. Anong gusto kong i-point out dito? Ayaw ni Lord na maghiwalay ang mag-asawa. Ayusin. Sabihin mo sa katabi mong ayusin natin to. Diba? Kaya nga mga kabataan, bago kayo mag-asawa, ipag-pray niyong maigi. Galing kay Lord. Sabi diyan, the Pharisee allowed divorce for any reason. Jesus reaffirmed God's design for lifelong commitment. Ulitin ko. Jesus affirmed God's design for a lifelong commitment. Pwede kang mag-asawa ulit kung namatay na yung asawa. Pero yung pagda-divorce, hindi yan sinasabi ng Biblia. Hello?
So Jesus on divorce, upholding God's standard. The Pharisees allowed divorce for any reason, but Jesus pointed back to God's original intent. That marriage is meant to be. Ulitin ko, marriage is meant to be permanent. Doon sa mga may asawa, yan na yun. Yan na yun. Sabihin mo sa asawa mo, yan na talaga, tayo na talaga, permanente na tayo. Kaya wala, ang gawin natin, ito, i-work out na lang natin to. Magpabago tayo kay Lord. Hindi solusyon ang magbago ng asawa, ang solusyon, magbagong buhay. Amen, kasi yan na yun. Ha? Divorce was never part of God's plan, but it was permitted under Moses' law due to people's hardness of heart. Kasi matigas ang kanilang puso. Remember, marriage is a covenant, not a contract. Walang expiration ang marriage. Contracts are temporary. They can be broken if one party fails, but covenants are lifelong. They reflect God's unbreakable love for His people. Grabe, yung marriage kasi ay representative ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Unbreakable yan. Kaya si Lord hindi sa atin nakikipag-divorce eh. Tignan nyo, kahit anong natin, anong dapa natin, anong gewang natin, faithful si Lord, hindi naman tayo hinihiwalayan. That's the love, the kind of love that wanted Jesus to be in the marriage. Sabihin mo, unbreakable. Kaya nung mga single, sabi ko sa inyo, pag-pray nyo, maigi. Doon sa mga may asawa, yan na yon, wag na kayo magdalawang isip. Pero yung mga single, pwede pa kayo magdalawang isip, magtatlong isip, 4 na beses. Huwag kayong magpapakasal dahil sa siklab ng bugso ng damdamin. Umiwas na para umiwas sa kasalanan. Amen? Parang konti lang natutuwa dito sa preaching ko na mga nakaganon eh. Anyway, this is the word. So faithfulness in marriage reflects God's faithfulness to us. God hates divorce, sabi sa Malakay 2:16, because it breaks the covenant. So commit to love, not just for convenience. Marriage is about selfless love. Sabi niyo nga, selfless love, not personal benefit. Kaya kung papasok ka sa marriage, make sure that you are ready to be selfless. Next, 6, reconciliation when possible. Hindi kayo mag-exit doon sa marriage. I-reconcile. And then, pang-4, rely on God's strength. A strong marriage is not built on human effort alone, but on God's power and grace. Kayong mag-asawa, kailangan parehas kayong mahal nyo si Lord. Mas mahal nyo si Lord kaysa sa asawa nyo. Amen? Love triangle yan eh. Hindi pwedeng wala si Lord sa senaryo. Otherwise, talagang wala kayong pundasyon. Kaya kayo mag-asawa, para mahalin nyo ang isa't isa, dapat mas mahal nyo si Lord. Amen. And seek God's wisdom before entering marriage. Yan, para sa mga single, ha? Amen? Kaya yung mga young people naman, kayo ganito, sa mga young people, tingin kayo sa akin. Bago kayo manligaw, magsabi muna kayo sa leader nyo, ano kaya sa pastor nyo? Sabihin mo, leader, okay ba siya? Pastora, okay ba siya? Approve ba siya? Ganon din naman sa mga sasagot. No, mga babae, yung mga babae, I tell you, hindi to suggestion, no? Pero necessary to. Huwag muna kayo magpaligaw habang kayo ay nag-aaral. Oh, walang nag-amen. Ewan ko ba itong mga taga-Jagiya? Ulitin ko. Mga young people, habang nag-aaral ka, huwag ka magpaligaw. At yung mga young people na lalaki, huwag ka manligaw habang ikaw ay nag-aaral. Kapal moks, ha? Di ba, ako naman ang nanay dito sa Jagiya. Naka-YouTube tayo.
Alam mo kung bakit? Imagine mo, humihingi ka pa ng baon sa nanay mo. Pan-date mo, hihingin mo pa. Ay, naka. Hindi ba makapalmoks yun? Di ba? Tapos yung mga babae naman, wag kayong ay nako, sabi ko sa inyo, bihira ang hindi bolerong lalaki. Sabi siguro, ano ba naman itong pastorang to? Napaka may discrimination dito mga lalaki. And then, di ba, mga lalaki, hello, mambabola kayo, basta makuha nyo lang. Tama, mali? Oh, sus, nangyari ba kayo? Kaya, yung mga babae, wag nyo sasagutin dahil kayo ay sinabihan ng maganda, di ba? O ang bait-bait mo, ang tali-talino mo. Hindi. Sasagutin mo kasi pinag-pray mo. At may approval ni Lord. May approval ng pastor. Oh, wala na naman nag-amen. Bahala kayo, ha? Hallelujah. So, ang marriage, katulad ng broken vase, kapag kayan binalik, wala na, may crack na siya. So, divorce leaves pain and brokenness. Hindi lang sa mag-asawa, kundi sa anak. Amen? No? So, tayo tayong lahat. There is a call to true righteousness. Apart from Jesus Christ, we can never be righteous. That's why we will seek to have a personal relationship with Jesus. Amen. A love story between you and Jesus. Dapat, mga kapatid, mga anak, ma-inlove tayo kay Jesus. Sa Kanya tayo ma-inlove. Para yung pagbabago, genuine. When we are in love with Jesus, heart transformation will take place. Amen? Kasi ang tunay na nagmamahal, gustong mabago. Kaya unahin natin si Jesus, mga kabataan. Hello, mga kabataan. Seek to be in love with Jesus. Seek to be in love with Jesus. Not to anyone else, to someone else. Hindi nyo kailangan magmadali. Dahil mahal ka ni Jesus, ibibigay niya ang tamang tao sa'yo. Amen? Ngayon, kung yung kapwa mo kabataan nililigawan ka ngayon, nag-aaral pa kayo, hindi siya ang tamang tao. Pero kapag yan naghintay sa'yo, at nakita mo, wino-workout niya ang kanyang relationship kay Lord, naglilingkod siya kay Lord, sumusunod siya sa magulang niya, sumusunod siya sa leader niya, tapos naghihintay siya, nagpipigil siya sa sarili niya, at sabi niya mag-aaral muna siya. Gusto siyang patunayan muna. Gusto niya munang lumalim kay Lord. Yan ang tamang tao. Yung marunong maghintay. Amen. Ganon din sa mga babae. Amen. So God, Jesus is pointing out into our hearts. Ano yung dapat matransform sa puso natin? Kumusta naman yung ating relationship sa kapwa natin? No? Malaya na ba tayo sa mga galit, sa mga sama ng loob? Nakapagpatawad na ba tayo tulad ng pagpapatawad ni Kristo sa atin? The Lord is challenging us, sabi, leave your offering and talk to your brother, talk to your sister, talk to your family, your ate, your kuya, o kapatid, nanay, ama, and then reconcile.
The important is you are free from any bitterness. Yung alam mo yung, hindi na ako nagagalit. Hindi pa lang niya ako mapatawad ngayon, pero ako napatawad ko na siya. Time will come. Ay, pinagpe-pray mo, gumagawa ka ng daan para mag-reconcile kayo, para mag-reconcile ang family. Diba sabi dun sa Beatitude, blessed are those who are peacemaker. Kaya tayo unang-unang nakikipag-peace sa kapwa natin. Amen? Hallelujah. Thank God for the forgiveness of Jesus. Thank you. Thank you, Lord, for your blood. Thank you, Lord. And as well, kung meron man nag-i-struggle dito ngayon sa atin, when it comes to pornography, looking at someone with lust, you ask God, Lord, tulungan mo ko to avoid the temptations, to run from temptations. It is intentional. It is intentional. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po tayo manalangin. Panalangin po natin ang ating mga puso. Kasi yan po ang palaging tinitignan ng Diyos. Diyan po siya talaga nakabase. Hindi sa outside appearance, hindi sa outside activities, because Jesus always seek our hearts as well. Pag-pray natin, Lord, I want change. I want to have true transformation from the inside out. I want to be true. Dahil yun ang sinisik ni Lord, yung totoo tayo. Mula sa loob, papalabas. Magtiwala ka lang kay Lord. If you want to forgive someone, magtiwala ka kay Lord, pagagalingin ka niya. Huwag kang matakot magpatawad. Huwag mong isipin ako gagawin niya na naman ulit. Magtiwala ka lang kay Lord. Set yourself free. Confess it, renounce it. Have a decision to reconcile with that someone. Pwede mo after this meeting, i-text mo siya, i-message mo siya ng verse na makakapag-encourage sa kanya. Malay mo, isang text lang, nag-iintay lang pala para magkaayos kayo. Amen? Pwede ba natin awitin yung ano? You are the peace that guards my heart. Jesus is the peace that guards our heart. He always guards our heart from any wrong things, from any deceptions. Lord, transform our hearts. Guard our hearts, Lord. Make it true. Not pleasing men, but pleasing you alone. Gagawin namin ang mga tama. Gagawin namin ang tama kasi we want to please you. We come to you, Lord, asking for your forgiveness. Patawarin mo po kami sa mga unforgiveness namin. Kung may unforgiveness ka, just ask the Lord for His cleansing. Lord, forgive me. Patawarin mo po kami sa hindi pagpapatawad. Baguhin mo po ang puso namin. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po ako for holding grudges. From holding anger. Lord, forgive me. I look to you, Jesus. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. I look to you. I look to your love. Lord, forgive me. Kung ask the Lord for forgiveness kung commit ka ng sin sexually, seeing porn, thinking lustful thoughts. Ask for the cleansing of His blood. Lord, forgive me. Take this away from
my thoughts. Help me to change my ways. Help me to change my habits. Anything that corrupts you, surrender it to God. Hallelujah. God's grace and mercy is always there. Tandaan mo, wala ka na sa kadiliman. Nasa liwanag ka na. Hindi ka anak ng demonyo, anak ka ng Diyos. That's why Jesus died for us. Para ibalik niya tayo dun sa tamang posisyon natin. Maibalik tayo kung sino talaga tayo. We are obedient children of God. Amen? We are children who seek to please God. Thank you, Lord. Thank you.